Sa unang 11 buwan sa pwesto ng Pangulo, bumaba ng 10% ang crime volume sa bansa ayon sa Philippine National Police. Pero ang homicide halos hindi bumaba at ang kaso ng murder lalo pang tumaas. Halos 2 sa kada 10 kaso ng homicide at murder may kinalaman sa mga illegal na droga. Nasasakripisyo nga bang pagpapatupad ng rule of law sa mga hakbang kontra krimen ng administrasyon? Alamin sa special report ni Emil Sumangil. Simulat sa pool, nakasentro ang Administrasyong Duterte sa pagsugpo sa problema ng krimen at iligal na droga. Pag ako ang nanalo ng kaupo, talagang papatayin ko kayo. Galit ako sa inyo! Bunga raw ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, bumaba ng 10% ang kabuuang bilang ng mga krimen ayon sa PNP. Lahat ng klase ng krimen bumaba maliban sa murder na tumaas ng 31%. Inilunsad din ng Oplan Double Barrel ng PNP kontra droga. Ang pirming binabatikos ang mataas na bilang ng mga namamatay sa mga police operation na may kinalaman sa droga. Kung naniniwala naman tayo na maganda naman yung layunin niya, baka naman pwede niyang baguhin yung polisiya, i-improve, tanggalin na yung mga maling nangyayari at pagandahin pa yung mga tamang nangyayari. Mula July 1 noong isang taon, mahigit 3,000 ang napapatay. Ang karaniwang sinasabi ng pulisya, nanlaban daw kasi ang mga suspect. Yung mga hinuhuli nila involved sa drugs, may diferensya ng mga utak niyan. Palaging may armas niyan. Talagang lumalaban sila. Hindi yan papahuli ng buhay. Kaya may namamatay. Search warrant number SW 2016-11-20. Isa sa mga high-profile cases ang pagpatay kay dating Albuera Leyte, Mayor Rolando Espinosa sa loob ng baybay sa provincial jail ng mga tauhan ng CIDG Region 8 na nasa ilalim ng pamumuno ng kanilang hepeng si Superintendent Marvin Marcos. May aligasyong rob-out ang nangyari dahil si Espinosa ay ama ng hiniinalang malaking drug lord sa Visayas. Pero ang naunang isinampang kasong murder na ibaba sa homicide, kaya sila nakapagpiyansa. At nitong Hulyo, pinabalik ng Pangulo sa serbisyo si Marcos, bagay na umani ng batikos. Nung si Marcos po et al. Were charged for murder, automatic po their status was they are placed on leave on absence. Kasi ilalagay sila sa detention facilities. So, when the court decided to downgrade it, automatic ho, kailangan mag-adjust din ho kami doon. Sa kabila ng mga kontrobersya, ipinagmamalaki ng Administrasyong Duterte ang Oplan Double Barrel na nagresulta daw sa pagkakaaresto ng mahigit 80,000 drug suspect at pagsuko ng 1.3 million na drug users. Pero sa labas ng Oplan Double Barrel, meron ding mga pagpatay na hiniinalang may kinalaman sa droga. Mahigit 2,000 kaso ang naitala nitong nakaraang isang taon, pero wala pa sa 300 ang nare-resolba. Sa kabuuan naman, mahigit 12,000 kaso ng murder at homicide ang naitala sa buong bansa. 4,000 pa lang ang cleared cases o natukoy at nakasuhan na ang suspect. Ay may mga namamatay, hindi natin alam kung sino pumatay. Ang pinagdidibatihan natin ngayon, marami ngayong nangyayari dyan sa labas na mas lalong nagugulo yung sitwasyon, humihina yung rule of law. Tuloy-tuloy ho yung investigation para we can solve the case or clear the case. Nagkaroon naman siya ang imahe ng PNP ng kidnapin at patayin umano ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang koreanong negosyanteng si Jake Ju. Dahil dito, ipinatigil pansamantala ang Oplan Double Barrel at binuwag ang AIDG. 30 pulis ang naaresto sa binuong Counterintelligence Task Force para habulin ng rogue cop sa PNP. 22 kasong kriminal at administratibo na isampalaban sa kanila. Mahigit 200 pulis na sangkot umano sa iba't ibang irregularidad ang ipinadestino ng Pangulo sa Basilan. The rule of law is made up of one big institutional structure. Each individual, each person, agency, etc. Kung meron isa dyan na medyo humina, o di may problema tayo sa rule of law. Emil Sumangil, GMA News.